Gaano kaliit ang espasyong kailangan ng isang tao para mabuhay? Isang mansyon? Isang kwarto? Isang kama? Isang kahon? Dahil sa isang sulok ng Quezon City, may natagpuan kaming mga taong naninirahan sa espasyong halos hindi sapat para makatayo ng maayos. At first, kala namin na isa lang itong unusual hotel accommodation hanggang sa makakilala kami ng mga taong ilang linggo at buwan nang nananatili rito o mas matagal pa. At habang pinakikinggan namin ang kanilang mga kwento, the more we realized this wasn't really a story about capsule pods. It was a story about what people are willing to trade for affordability, convenience, and a place to belong. Kaya ngayong araw nag-decide kami magpalipas ng isang gabi rito para mas maintindihan kung bakit may mga taong pinipiling manirahan sa loob ng mga capsule pod. So, andito kami ngayon sa Dormitos at aalamin na namin kung ano bang meron sa kakaibang apartment/hotel. Darren, okay ba dito sa dormitory na ito, Darren? Sumagot si Darren. Okay daw. Tara. Bago kami tuluyang pumasok sa Dormitos, nagdesisyon kami na bumili muna ng ice cream sa 7-Eleven. Ewan ko lang dito kay Ares kung bakit pakit agad siya. Guys, papasok na kami. Dormitos. At pagpasok namin sa Dormitos, bumungad sa amin ang napakagandang lobby nila. Inasikaso lang namin ng room na binook namin at in-explain din nila ate ang mga rules at regulations at kung para saan ang mga susi na ito at ang keycard. Para po dito sa lobby. Since bawal yung pagkain sa loob, ubusin na namin to. Mawawala lang siya in 3, 2, 1. Okay na. Tara na. Let's go. Wow! Sa likod nito, pre, makikita nyo ang Mahiwagang kubol. Narinig ko lang sa internet eh. Napunta na sa Japan, di ba? Parang Japan dito, pre. Oh, sheesh. Parang Japan? Pero hindi pa ako nakapunta ng Japan, pero... Alright guys, nasa loob na kami ng facility. And reminders lang, bawal talaga dito maingat. May tawata dito, hindi ko sure. So, bawal ka dito magloko-loko kasi kailangan i-respect mo talaga yung space. Oh, for sure may mga makikilala tayo dito mga kaiba. Meron daw 9, di ba? Oh, 9 na tao dito. Oh, sana may makilala kami dito, legit. Anyway, pasok muna kami sa kanya-kanyang pod. At sa pagpasok namin sa aming mga pod, bumungad sa amin ng mala futuristic itong design sa loob at makikita nyo naman dito ang aming mga reaksyon. Oh, sheesh. Panis. Oh, di ba? Astig, no? Astig. Parang nasa spaceship talaga, oh. Dito sa kakaibang mundo ni Shanner. Pare, ang angas dito, pare ah. Uy. So, ayun guys, nandito na ako sa loob ng pod ko. And I might say, talagang futuristic to. Tsaka mararamdaman mo talaga yung vibes na para ka nasa ibang lugar. From the functionalities pa lang nandito, kung ano man yung meron dito. Tingnan nyo, pipindutin ko, mag-a-adjust yung ilaw. Boom, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, liwanag na. Sasakupin na ako dito ng liwanag. Ito yung meron dito sa loob ng pod. Meron ditong guest kit. Saan dito yung mga pang toothbrush, pang toothpaste, sabon. At meron kang towel. Bango. May baby powder. Yung mga tropa ko, di na sila lumabas, tol. Sabi mag-pod check lang kami, pare. Mag-iisang oras na, tol. Nag-iisang oras na di pa sila alam. Ano na, pre? Di na lumabas, ha? Oh, si Aris ayaw na lumabas eh. Pre, ang sarap mo. Ang ganda ng ilaw na yun. Ayaw mo na lumabas, ha? Ah? Makakatulog ka talaga, bro. Alam ko matutulog. Tulog. Matutulog na nga ako, eh. Tulog ka na, boss. Dito sa likod namin, hindi ito yung... Magical CR, pare. Let's go. Ayun ako. Ito na yung paborito ng bayan, tol. Bidet check! Uy! Uy, gogi! Kasport! Gogi! Gogi ka! Ulokos! Ba't mo in-spray yan? Sorry. Pare, di ka pa ito nakakaraw pare. Shower check! Siguro, mag-insta 360 na lang tayo. Ay. May bago daw ginagawang building itong Dormitos sa may bandang Pitex. Doon sa Pitex na yon, mas upgraded na doon kasi pwede ka na magsama. Sino yung gusto mo isama mo na doon. Tapos mag-bang!
Ang linis dito, Teo. Dahil ikaw ba may kagagawa niyan, eh? Nagdala pa naman ako ng... Hindi, naka-live kayo. Maglilinis siya eh. Linis pala si ate. Nakalive yan tayo sa ABS-CBN. Hindi, joke lang. Natutuwa lang po talaga kami sa nilinis talaga. Galing po na servisyo yung ginagawa niyo po. Ilang beses niyo po ba nalilinis tong ano? Araw-araw, sir. Ilang beses po sa isang araw? May follow-up, may... Follow-up. Follow-up to bago mag-out. Di ba binigyan kami ng susi kanina? Etong susi na binigay sa amin, para to sa dito mga yun. locker. Oo, yun. Saan ba? Saan ba yung sa locker ko? Dito. 503B. Saan ba? 503. Dito. Yung locker namin, pre. Nababuksan na natin, pre. 503. Oops. Ay, kasya maliit. Pareho lang. Kasya maliit. Hindi, pero actually may lagayan sila dun pa ng maleta pre. Kung gusto natin ma-check. Oo. Kumbaga ito feel ko pang mga small bags. Sapatos. Oo. Pang gym. Importante yung gamit dito niya pwede ilagay. Safe na safe yan dito kung halimbawa meron kayo nagnakaw kayo sa bangko. Tapos yung bag gusto nyo lang itago, dali nyo rito. So, sa tabi ng lockers and restrooms nila and shower, dito dapat talaga nilalagay yung mga sapatos bago pumunta sa pod. In that way, mas na-maintain nila dito yung cleanliness. Kasi lahat sila dito na pumapasok, naiintindihan yung rules. And may disiplina sila lahat. So, na-maintain nila to ng mabilis tsaka order. Ito naman guys, sa loob ng kung saan makikita yung mga pods, meron din silang ginawang rack para sa mga suitcase. Halimbawa, galing kayong abroad or nandito kayo bandang Cubao, may space din sila para sa suitcase nyo na masyadong malalaki at hindi kasyang ilagay sa pod. Tsaka malupit dito, pre. Ayun, no? Di ba dito yung mga suitcase? Ayun, may CCTV dun, no? Wow, para hindi protected. makita talaga. Para makita talaga kung Safe sino na safe pwede. talaga yung mga gamit. Tara, tingnan pa natin yung Tara. May bang spot pa dito eh. Kung tinatamad daw kayo maghagdan, pwede kayo mag-elevator. Yup, may elevator dito guys. So para sa mga nag-inquire dito tsaka mag-stay, pwede kang gumamit ng free elevator dito. Bibigyan kayo ng access kapag nasa loob na kayo. Solid, di ba? Pre, 900 per night, pre. Sa Sogo, magkano per night ng Sogo? Magkano ba? Gusto 2.6 yata. Alam mo. Huli ka ba? Huli ka dun, ah. Na-bait ka dun, pare, ah. Wait, Okay. Oo, pare. Baited. Oh, guys. Wow! Lagi laki. Kaya sakyan ano? Ang laki. Uy. Ang laki. Baka pag magdadala sila mga gamit. Oo, mga luggage. Sa unang tingin, parang hostel o typical hotel lang ito. May lobby, sleeping pods, shared spaces, shared bathrooms, at halos lahat ng kailangan para sa isang short stay. Pero habang ini-experience namin ito, mas lalo naming iniisip, kakayanin ba talagang tumira rito ng mas matagal? Sa 1 week na nagstay, actually okay siya kasi very conducive. Yung aircon, yung facilities nila. I have a place na kumain. I have a place to rest sa mga sofas nila. Ayan, may free wifi and if I need to bathe, meron din silang hot and cold shower. Kain tayo. Ano? Hindi kayo nagugutom? Dahil nagugutom na kami, lumabas muna kami para maganap ng karinderya. Sa gateway! Gateway ng buong Pilipinas! Cubao! Doon pa pre meron. Saan pa po may karinderya? Kabila, no? Sa kakahanap namin ng makakainan, inabutan na kami ng ulan, kaya sinugod na namin ito hanggang sa may makita kaming Karinderya, tol. Uy, sino to? Don De Leon. Sa gilid lang nung namin, nung stay namin, merong ditong eatery. Ano pong mahanghang natin? Pakapalindigan ko to! Panginoon, maraming salamat po sa pagkain na to na inundahan niyo po ngayon sa aming lamesa. Patuloy niyo po sana kami gabayan at protektahan. Bigyan niyo po sana kami ng kalakasan po at karunungan para tapusin po itong project po na ginagawa namin ngayon dito sa capsule pod sa Dormitos, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay nila ng pagkakataon na ma-document yung lugar nila. Salamat din po sa mga tao na makakasalamuha po namin at sa mga kwento na makukuha namin. Dinadakila po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord! Enjoy lang namin ang pagkain namin sa oras na ito habang inaantay tumila ang malakas na ulan. Pare!
Binigyan na ako ni Mix ng ano tol. Batang Quiapo Church. Tol, nangingi ka kasi tol sa live stream tol. Susutin mo ba yan, pre? Oo pre. Baka pwede ma-redirect mo. Nakikita mo na lang kung anong vlog. Pabalik na kami guys sa aming tirahan. Sige po, tara. Pasok. Tara po, yeah. Tara kuya, pumasok ka sa aming kuweba. Ano meron sa 7 Club boss? Production. Pwede rin kami tumulong doon. Ay, bawal. Ano kuya? sir? Pangalan po? Spark With the future. Channel na bar po. Ito po yung kami magkakasama. Yan. Pero makikita niyo rin po yung mga pangalan namin yun. Tara, picture pa tayo. Alright guys, nakabalik na kami dito sa pods namin. And time check, it's 5:55 PM na. And medyo inaantok na kami sa space na to. Ano masabi niyo tol? Oras na ng pahinga dahil katatapos na namin din kumain. Matutulog na ba tayo? Ako, matutulog na ako. Magpapahinga ako sa loob. Sobrang tahimik. Gusto mo na pumikit. Matutulog ka na talaga, Shanner? Oo pare. Pre, malapit na oras tulog ko talaga. Alas 8 tulog ko ng gabi. Ago. Okay. Tulog na ba tayo? Tulog na tayo pre. Ikaw, kung may mga gawin kayo pre, gawin nyo na. Ikaw, di ba gusto mo maligo? Pero, ayun, I think we're about to sleep and it's night time. Mga tao rin kasi dito talagang patulog na rin. I guess, kita-kita na lang tayo bukas or sa shower or sa anywhere. Aga matulog no? O, tulog tayo pre. Habang tumatagal kami rito, nagsisimula na rin naming maranasan kung ano ang pakiramdam ng mamuhay sa maliit na espasyo na ito na walang sariling sala, walang kusina, walang malawak na kwartong pwedeng pagtambayan. Meron na rin sila ditong table for laptop. Saktong-sakto, meron akong dalang laptop. So, subukan natin manood dito ng movie bago matulog. Feel ko sila tulog na sila. So, ako, manonood ako ng movie. Parang movie night ako dito mag-isa. Angas, di ba? Nakunod ako dito sa loob ng pod ng One Piece, men. Panis. Anthony, mommy and daddy go out every Friday night, whether they like each other or not. Alright guys, matutulog na ako. I think it's almost 11 PM. Tulog ko na to. Good night. Sarado na natin itong ilaw. Saktong 12. Parang ang creepy naman nun. Nakukutom na ako tol. Bigla ako nagutom. Hello, baby girl. Gising ka na, baby girl. Ayaw pa, mama. Kain kami. Kain kami lang. Alam mo na yun. Huh? Anong kakainin mo? Yo! Layo pa. Karinderya na lang tayo. Pagka-alas 12 na, wala na talagang tindahan eh. Wala na karinderya pre, nanggato oras eh. Pero paglagpas na naman ng Aurora, yun, sure, meron mga tindahan na to. Tara, lakad. Yung kain natin. Adventure. Ready po. Dahil wala kaming makakainan ng ganitong oras na malapit sa Dormitos, nagtanong kami sa nadaanan namin pero malayo talaga yung tinuturo nila kaya nagpasya na kami na Layo na ito. Paglabas natin doon, EDSA na. 7-Eleven na lang. Magpa-grab na lang tayo. Ay, Doon natin kainit. Ano? Doon natin kainit sa lobby, tapos Kahit ano magkwentuhan naman. tayo doon. Pero parang nag-crave ako ng ulam eh, no? Ano, adventure? Kayo! napagpasyahan naming lakarin itong mahabang kalsada. Nagbabaka sakaling makahanap ng kainan. At makalipas ang hindi na namin mabilang na hakbang, nakahanap na din kami. May nahanap kami pero ang layo pa pre. Gusto mo ma-exercise mula dun sa capsule pad mo, dito ka kumain. Mga tropa natin, inaantok pa tol oh. Ay no, nakain no. Hi vlog, welcome to my guys. Okay guys. Oras natin ay 4:45 pre. Ito ako ang huling matutulog pre. Si RS tulog na, si Spark tulog na. Ako matutulog pa lang, may mga ginawa lang akong kailangan. Good night people. Actually good morning na eh. Tagal ko lang talaga matulog, nakakabati ko.
Ganun nagsasalita na yun Uy pre, sing ka na pre. Si Ares di pagising pre. Si Spart nagme-meditate na tol. Ayun na si Ares. Ewan sa tulog nyo. Tayo Sarap ng tulog, pre. Natutulog. Oo, mapapalive ka talaga sa TikTok. Kabay. Kable kasi siya Okay. Ngayon pre, kailangan na namin maligo kasi malapit na mag-check out. Ito lang ibig sabihin nun tol. Yumi-chan, tropa Sarap daw, pre. Sarap. Napapansin ko po kasi sa mga gantong lugar, nagkakaroon ng community. Paano po ba napupunta sa ganong phase yung mga tao dito? In my 1 week here, I met 2 guests here and kayo na rin together. Dahil nga rin small yung space, very conducive yung space. Like we have tables here na they're close together. Sa tingin nyo, gaano kalaki yung espasyo o space na kailangan na isang tao para mabuhay? A living space of about 2 square meters will do. Na-appreciate ko yung mga gantong space. Ngayon ko nakita yung value ng yung value ng space talaga na yun yung kailangan mo lang. They find it convenient when they go to their job. Some of them live in the province. Advantage dito, okay, we have shared spaces so where you're able to meet friends na rin. If you don't choose to, if you're introvert, you can just choose to be inside your pods. Bago kami umalis, napaisip kami sa isang bagay. Karamihan sa atin ay nangangarap ng mas malaking espasyo na laging maghangad ng mas marami. Mas malaking bahay, mas malaking kwarto, mas maraming gamit. Kumbaga, nakondisyon tayo ng society na ito ang mga kailangan para masabi na sumakses na talaga tayo. Pero sa lugar na ito, may mga taong piniling mabuhay ng mas kaunti at sa kabila nun, tila hindi naman sila nakaramdam ng kabawasan. Kung meron man, parang mas malinaw lang sa kanila kung ano talaga ang mahalaga. At baka iyon ang pinakakakaibang bagay na natuklasan namin dito, na hindi lahat ng tahanan ay kailangang malaki. Kailangan lang nitong maging sapat. Hindi dahil wala silang pagpipilian, kundi dahil may mga bagay silang mas pinahahalagahan